Ayan, hello! Ayan, nagbabalik po ang iyong likod. Wow, iyong likod talaga. Ako po si G, nagbabalik po dito sa aking YouTube channel. Ayan, magandang umaga at magandang tanghali po at magandang gabi na rin po sa inyong lahat. Kung saan man tayong lupalop, sulok ng mundo. Ayan, good morning, good morning, good morning! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kalmahan lang natin ang buhay mga kababayan. Gumagalaw. Ayan, kalma-kalma lang. Relax kumbaga. Huwag tayong gagaya sa iba na kababaeng tao kung mapagmurat. Okay na mo. Diba? Papatayin ko kayo. Ninyo. Diba, mga kababayan? Ang pangit ating gagayahin yung mga yan, mga kababayan. Kalma lang tayo sa araw-araw. Balik tayo dito kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Itong si Senator Bato de la Rosa, para itong isang malaking patawa. Go ahead, make my day. Yan ang sagot niya sa tanong ni Karen Davila tungkol sa ICC nga. Sa kanilang dalawa din Duterte sa war on drugs. Ano nangyayari nung panahon ni Digong, mga kababayan? Ang sagot niya dan, go ahead daw, make my day. Hindi daw siya natatakot mamatay. Marami na daw siyang gerang pinagdaanan, hindi daw siya natatakot mamatay. Ayan. Na ngayon ay nagmamakaawa na. Panoorin natin ito, mga kababayan. The NBI investigation. So during the last probe, she did not appear and they've reset it to December 11. Do you think she will appear? Well, it's her call. It's her call. Kung gusto niya mag-appear, nasa kanya yan. Kinakaharap niya yan na issue, no? Nasa kanya yan. She is not stopping NBI from conducting its investigation. Wala namang problema. Kung pupunta yung NBI sa opisina niya at mag-imbestiga doon, walang problema. They can do that. They can do that. So, wala po tayong issue dyan. Wala pong problema. Okay, so let's shift it a bit now, just very quickly. The ICC, the International Criminal Court, has put up a website and is now crowdsourcing, right? Stories of extrajudicial killings or their stories of the Duterte drug war. So this is evidence gathering against the Duterte administration, which may include yourself, online. What do you make of the ICC's latest move? Go ahead, make my day. Go Pero ahead. pa rin, sir. Make my Pero pa day. rin. Yes. Go ahead, make my day. Okay, what has changed? I remember I interviewed you before and you had said you were afraid and now you don't seem afraid anymore. Afraid lang ako. Sabi ko na nga masyado kanyang kinakapitalize yung sabi kong afraid. Afraid ako na pag ako'y nakulong, hindi ko na makita yung mga apo ko. Yun lang ang, I am not afraid for myself. I am afraid for my apo na every day, every night, hinahanap ako bago matulog. Paggising sa umaga, pagbangon nila, pupunta kagad sa akin at maghahag sa akin. Yun lang. I am afraid for my apo na mawala sila ng lolo na hindi nila makita growing up. At I'm not afraid for myself. I tell you, I've been to many wars already. Ang dami ko na dinalang gira ka rin. Hindi pa ako takot mamatay. Hindi pa ako takot mamatay. So, Natakot lang sa ako yung mga apo na hindi nila ako makita. Yun lang ang sa akin, Karen. what action do you plan to take? I mean, clearly the ICC investigation is ongoing and in case a warrant is issued, what action does Senator Bato plan to take? Well, I have to seek for judicial relief. We have to go to the Supreme Court. Okay. Tatanungin natin sa Supreme Court kung anong kanilang ruling dito. If they rule that we have to go to be under the jurisdiction of ICC, then no problem. At least decision yan galing sa ang ating Supreme Court. Pero pag sinabi ng Supreme Court na hindi po pwede, wala silang jurisdiction dito sa atin, then this government should respect that ruling of the Supreme Court. We have to observe that. Otherwise, wala na mangyari sa ating bansa. Kung kagustuhan na lang nila, kung ano gusto nila masusunod. We have to respect the decision of the Supreme Court.
All right. Now, with with the ICC investigation, with former President Duterte actually appearing in the Senate and the lower house, now with what you've described as a demolition job against Vice President Sara Duterte, do you still consider yourself as part of the majority? Or sa totoo lang, opposition ka na ba ngayon? Well, wala mang problema Opposition ka na yung... ba ng Marcos administration? Ano pa ba? Ano pa ba? With all the pagigipit na ginagawa nila, ganun pa rin ang... hindi man ako sip-sip na tao ka rin na magsige pa rin na... Sige pa rin na... didilaan ko yung kanila, yung kamay nila kahit na sinasampal ka na. Hindi naman tayo ganun ka rin. We still have, kahit na anak lang ako ng tricycle driver ka rin, meron pa rin dignity left in me. Hindi po ako ganun na kahit na sinisipa ka na, sisip-sipin mo po yung paa nila, didilaan mo pa. Hindi naman tayo ganun. So, yung pagsabi mo about majority, there's no problem that the Senate being a co-equal branch of government with the Malacanang, we have our own rules. Kung meron kaming sariling standard kung sinong gusto mag-majority, sinong gusto mag-minority. It doesn't mean na porque majority ka, kuwan ka na, magsip-sip ka na sa Malacanang. No. Majority yan sa Senado for their own consumption, for their own use, not for the use of Malacanang. Pero ginagawian na lang yan na kung sino yung majority supported by Malacanang, ganun yun. Pero ang purpose talaga ng majority is for the House, for this chamber's purpose. Samahan namin yan doon sa loob. Kung sino mag-majority. Okay. Now, interesting, just before we go, is I'll go back again to Vice President Sara Duterte. Some sources say that the Senate is divided. Right? Some sources say the Senate is divided, that there wouldn't be an overwhelming number to possibly impeach her. Ilan po ba sa pananaw nyo, you don't have to name them, ang kakampi pa hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Senado, or who are empathetic towards her or sympathetic towards her? I don't have to name names, no? But the Senate, hindi ko na pwede pangunahan yung aking mga kasamahan dyan. But my personal observation, based on my personal observation lang, karamihan dyan tahimik lang. Ayaw lang nilang mabadshot sa Malacanang. Ayaw lang nilang mawalan ng connection sa Malacanang. Kaya tahimik lang yan. Pero deep inside, I can read their hearts. I can read their hearts, Karen. Tahimik lang yan. Pero I don't have to name names. Really? But instead of reading their hearts, have you talked to them? Have you talked to any of them? I don't need to talk to them because nakikita ko na sa kanilang mga konsensya kung sino sila. Okay. I know where their heart and mind lies. But they Alright. just keep silent. They just keep silent. Ayaw nila mabadshot sa Malacanang. Okay, so let's move on before we go. You are running for re-election once again. How are you faring? I mean, the last time you ran, you were number 5. Am I right? Yes. Tama, no? Yes. Number 5. So you were in the top 6, which is a coveted upper half spot, right? Every time there are midterm elections or the Senate elections push through. Where do you think you are? How are you feeling about these elections? Hindi ako alam mo, just yung real talk lang, real talk. Oh, real talk. Real talk. Kung ikaw ay politiko, normal human tendency yan eh. Self-preservation. Kapag ikaw ay politiko ka rin, kapag ikaw ay nasa ilalim ng sorbe, nasa baba ng sorbe, hindi ako naniniwala sa sorbe na yan. Hindi ako naniniwala sa sorbe. Kapag ikaw nasa taas sa sorbe, naniniwala ako dyan. Kasi nasa taas ako dyan. Nasa taas ako. The same with me. Human lang ako. Tao lang ako. Kapag nakita ko nasa ilalim ako ng sorbe, hindi ako naniniwala dyan. Hindi yan totoo. Kapag nakita ko nasa taas ako, nakakaangat ako, mukhang maniwala ako dito dahil maganda ang pleasing ko dito. Oh. So ano, naniniwala ka ngayon o hindi?
Nasaan ba kayo ngayon, sir? I haven't seen the latest survey. Kapag nasa ilalim ako, parang hindi ako Naniniwala. Oh, Okay. kapag nasa taas ako, medyo naniniwala ako. but That's at the human instinct, Karen, human instinct. Kahit sinong politiko, tanungin mo dyan, magtanong ka. Oh, but at the very least, since you are allied with former President Duterte, do you still believe that you have a bailiwick of Visayas and Mindanao? Scientifically speaking, scientifically. Kaya, Anatoli, Visayas and Mindanao, mayroon na namang naniniwala sa atin dito sa Metro Manila. NCR. NCR. The rest, Balas Luzon, marami rin naniniwala. Meron pa rin naniniwala. I can feel it. Tahimik lang yan sila. Pero makikita mo yan pagdating sa eleksyon, ilalabas nila sa baluta yan, yung kanilang sentimento. Lalabas yan. Kaya, ihintayin na lang natin. I don't have to boast or to... Okay lang, lagay nyo ako number 11, number 12. Wala akong problema. Sana, kahit na number 12 man lang, basta makalusot lang. Yun lang naman ang aking pakiusap. Lagay lang nyo ako number 12, basta isama nyo. Ayun na nga, si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, na nagmamakaawa na sa ating lahat. Iboto natin daw siya kahit pang 12 lang, lumusot lang siya sa Magic 12. At hindi naniniwala sa survey, mga kababayan. Kung siya daw ay nasa ilalim, hindi daw siya naniniwala dyan. Pero kung siya daw ay umangat, napunta sa pinakamataas dyan, maniniwala daw siya doon. Diba? Diyan. Ewan ko sa'yo, Bato. Ayan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, siyempre subscribe na rin po Genius TV. Mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan. God bless po.